Welcome po sa Panlasang Kapampangan. Ngayon po magluluto tayo ng sisling bulalo. Ayan po ang mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong baka, mais, Baguio beans, sibuyas bawang, at Knorr cubes. Kasama rin po ang cream mushroom soup at ang ating paminta. Ngayon huhugasan po natin muna ang ating mga baka bago natin siya pakuluan. Hugasan lang po natin maigi ang ating baka. Ayan, meron pa po siyang bone marrow. Ang isa sa masarap sa ating bulalo. Ngayon lalagyan natin siya ng tubig at ilalagay ng ating mga baka sa ating kasirola. At sisimulan na po natin siya pakuluan. Ilalagay din po tayo siya dyan ng sibuyas, paminta, at syempre hindi mawawala ang ating pampalasa na asin, at ang ating Knorr cubes. Isang pirasong Knorr cubes po pala ang aking ginamit dyan. Isasama natin siya pakukuluan kasama ng ating baka. Kumukulo na po ang ating baka. Makalipas ang 45 minutes, ninagay ko po ang ating mga mais. Pag alam nyong medyo malambot na po ang ating mais, tatanggalin na po natin dyan siya ulit. Ang total po pala ng ating pagpakukulo sa ating baka is 1 hour and 15 minutes or 1 hour and 20 minutes. Ayan, isa-set aside po natin dyan yung ating mais. Tignan nyo naman po ang ating baka. Napakaganda. Ngayon magigisa na po na tayo ng ating bawang. Ang linagay ko po pala dyan is ating eye butter instead of oil. Ayan, linagay ko na po ang ating bawang. Pag naluto na po ang ating bawang dyan, syempre, isusunod na po natin dyan ang ating cream of mushroom. Naglagay nga po pala ako ng 3 tablespoon of pinagpakuluan ng ating baka kanina para magkaroon pa siya ng lalong lasa. Nalagay na po natin ang ating cream of mushroom soup. Nasa can po ang aking ginamit. Then hahalu-haluin lang po natin yan ang ating mga ingredients para maghalo yung ating butter, bawang at ang ating cream of mushroom. At yung ating sabaw na linagay kanina na 3 tablespoon or 2 tablespoon pwede rin po. Then naglagay din po pala ako ng soy sauce dyan. Mga 1 teaspoon na soy sauce para magkakulay ang ating sauce or gravy. Naglagay din po ako ng paminta sa ating gravy na linuluto para sa ating sisling bulalo. Then nahalo-haluin lang po natin para ma-dissolve ang ating paminta. Para medyo may konting anghang ang ating linulutong gravy ng ating sisling bulalo. Then after po nyan, pagka kumukulo na siya na ganyan, nakita nyo naman po, napaka-creamy ng ating gravy. Ilalagay na po natin ang ating mga pinakuloang baka. Hindi nga po pala ako gumamit ng pressure cooker sa pagpapakulo ng ating baka para yung ating bone marrow is hindi siya malusaw. At buo pa rin po siya. Kasi pag gumamit po tayo ng pressure cooker is nalulusaw po ang ating bone marrow. Nahalo na po siya dun sa sabaw na pinagpakuluan. Then after nyan, lalagyan-lagyan nyo lang po siya ng ating mga sarsa, ang ating mga baka. Iko-coat lang po siya natin. Then baliktarin lang siya.
Then plating na po tayo ng ating ginawang sisling bulalo. Naggawa po pala ako ng garlic fried rice dyan. Yan. Nalagyan na po ng ating baka sa ating plato. Sobrang sarap. Sa itsura pa lang po, napakasarap na. Hindi ko pala hinalo yung ating creamy dun sa ating mais at sa ating Baguio beans. Sa ating pagpiplated. Ayan ang ating beans. Lalagyan natin yung beans, yung ating mais, at yung ating baka na sobrang sarap, at ang ating garlic fried rice. Ayan. After nyan, lalagyan lang po natin siya ng gravy para mas lalong maging creamy siya pag kinain. Then naglagay po ako ng garlic dyan, fried garlic sa ating baka. Then, siyempre, sasama na rin natin sa ating rice. Ayan po, napakasarap. Sobrang sarap niyan. Ang sabi nga, basta Kapampangan, manyaman. Maraming salamat po sa panonood. Naway nagustuhan niyo po ang aking video. More videos to come po. Thank you po. Salamat.